6,000 PSI. In SI, ano equivalent niya? Ano equivalent niya? Kung ang isa ka high strength concrete is equivalent to 6,000. High strength concrete is ang iyang reference is more than 6,000 PSI. Kung SI, ano yung equivalent? Wala? Wala? Sinisipin na, di ba? Ano ba ito yan? Meron pa sa mga katada. Hindi nakakita, sinisipin. Ang conversion from SI is SI and vice versa. And then, then nakita. Appendix A. Okay? Okay, tapos ito sa first. Tapos may nakita, punta. Tumura na nabukan. Dahil sa appendix B, kailangan 6,000 PSI tayo. 40 MPa or 40 to 42 MPa. Okay? Kailangan 60,000 or 20 MPa. No? So, ang 6,000 PSI and below is considered a conventional expression isang concrete. No? So, ang range natin na ginagamit na compressive strength or design compressive strength of concrete na conventional is ranging from 20 MPa to 42 MPa, and in English, that is 3,000 PSI to, ano no, 25 PSI to 6,000 PSI. Okay? Ako na ang aton nga range of value sa F prime sa C. So what do you call the chemical reaction na nakaproduce if ang water and cement powder mix? Kung ma-mix ang cement and water, what is the chemical reaction that is created or that is developed? Ay, ito nila. Ito sila. Ha? Hydration, no? And the process of hydration produces heat. Ako na, kung bago buhos ang inyong steel or column or any structural material, buhusan mo siya sa concrete. Once na-action mo ang formas, heat mo siya. Okay? Bago-bakit, no? Ako na siya kung ina-apol mo siya. So, that chemical process produces. Okay? So, that's why kung mag-design mix kita,
mag-blow ka mo sa rod. Pila ka number of blows? 25, di ba? Tapos itak-tak mo na siya sa kilid pa din. No? Wala na ka mo katak-tak sa gilid. Di ba number of blows 25? Different locations. Tapos itak-tak mo na din sa gilid. No? Ang process, we call it vibration. Kaya ra ba lang magbubo ka, kaya ra pa ng portion dito, mga bubbles, kung hindi ka mag-vibrate, makakait pa na sa void. No? So, it's better nga, or it's best practice natin na kung mag-uus na sa concrete, kaya niya sunod na vibration. Okay? So, vibration inside and then outside. Okay, so, ginatak-tak na siya, I think 6 times. No? Tapos, bigyan ka naman second layer mo, mga 1/3. Tapos, number of blows na naman, right? Tapos, tak-tak mo naman siya. Until mapuno mo ang mga cylinder mo. The same thing, mag-uus ka sa isa ka structural element. Kung mag-uus ka sa beam, so, buo na, naklatag na siya, buo na siya ang formas, buo na siya ang rebars. Mag-upo ka sila, mga concrete pouring na kamo sila, ilatag mo na sa tanan, tapos, isa ka worker na kasunod, okay? So, muna siyang isa ka way para mag-eliminate mo ang, or ma-avoid mo ang honeycomb sa iyong mga concrete. Okay? Ang honeycomb, mga ampaw, di ba? Naampawan mo ka mo? Naampawan na, hindi naampawan, naampawan. Wala. Okay. Good, no? So, hindi ka palugang, pag gusto tugang sa tubig, kaya magkuha ang aton na water cement. So, madugang ang tubig, dapat madugang ka cement. Okay? So, kung madugang ka cement, madugang ka man. Okay? So, hindi siya pwede isa lang ka element ang idugang mo. So, hindi na siya tsakto nga mindset na dugangin na sikito para magpakong ang idugang mo. Hindi na siya. Okay? It should be two components. Kaya may ginamimpin ka ganin na ratio of both components. Hindi pa na siya tsakto na notion na damuon mo na pamilya para magpakot ang idugang mo. No? Magpakot mo ang kolong, dugakan mo sa damo-damo ang pamilya. Hindi na siya ako. Okay? Nga, because may gina-design kita ng mode of failure sa kanton niya. Okay? We want our members to collapse on the ductile manner. So kung damuon mo na ang pamilya sa isa ka, for example, ina-brittle mo lang ang ilong. And brittle na beam is subjected to a sudden failure. Para ba lang hindi mo mamatsagan na mag-collapse sa galing kung hindi na siya mag-collapse ka. And we don't want that mode of failure. We want the failure of our concrete members to be ductile. Meaning to say, kung mag-collapse man din siya, dapat makita tahanay na nag-reflect siya excessively para mabalaan natin, may warning kita na, uy, may impending failure, we need to evacuate this. Okay? Ang mga concrete members natin, wala na siya gina-design as disaster-proof or calamity-proof. Okay? We design it na ma-collapse din na siya. Ma-fail din na siya. Ang concrete ma-fail din na siya. Hindi ka mo, pero ang concrete members. Okay? Ma-collapse din na siya. We design it ma-collapse. Pero on a controlled and designed manner. Okay? Gina-design na doon siya, ma-collapse siya, ma-fail siya on a ductile. Okay? Okay. Tapos, hindi na, mga types of concrete na ito. No? So, different specification, different type of cement. Admixture, so muna din siya bago kanina, different admixture. So, ginagubang na din siya para ma-alter ang aton properties sa concrete. For example, if pinatalian ng project, kinanglan mo sa iba 28 days sa iyang normal curing period. Kung gusto mo siya i-shorten, pero ma-reach siya po na niya reference at then we use admixture. Pwede, mayroon kita admixture na distance 7 days, ma-reach na niya nga compressive strength. Okay? So, anong purpose sila para nga madasig ang construction? It's because ang ginamit na itong formas, nag-scaffolding, pwede na yun magamit to the next zone or the next area na schedule for you. Okay? Those are the techniques na ginagamit sa construction para ma-expedite ang project. Okay? So,
generating admixture, retarding admixture. Hindi naman retarding admixture kung layo pala ang travel sa imong concrete to going to your project sites. That is ang traffic, is magulang pa siya pagdago sa site, no? So, gina-delay natin ang hardening sa concrete. Kaya kabalo naman kita, ang sending sa concrete is within pila? 45 minutes, no? From the mixture of concrete, within 45 minutes, dapat mabuto mo na siya sa suppose na nag-umpisa niya, ha? Kaya kung hindi mo siya mabuto, malakaw na siya, panbos na yung mga concrete. Mabuto mo siya na malamata na itong isang-isang na natin yung kailangan consistency. Ay, hindi ko nagkuhan na hindi na nag-uniform ang ilang market. Okay? Makakos na siya sa ginatawag na cold joint. Kung may cold joint ka sa inyong mga members, hindi ko say, para ba lang nagbuhos ka, tapos naulan ka sa next transit mixer. We are talking here of large scale project. Ay, yung mga banay-banay na magkakalag na one bagger mixer, tapos masapasa natin sa worker today. We are talking here large scale project na ang inyong mga transit mixer na kinanglanong pagtulog ang inyong kagaling niya sa guwak sa inyong project. And you have to pour it with zero interval. Meaning to say, makukuha sa transit mixer, sulod tayo ng isa bubog naman. Wala dapat sa lag time or backlog na time na maulat, no? Kung hindi yan maulat, basta kapalo ka na, within 45 minutes, mabubog na rin. Okay? So kung may learning and mixtures na siya, hindi mo na siya ang 45 na mo sa minutes. So kung ang budget plan at ito sa Talisay, ang project mo ay bago, hindi nga sa Talisay na nagkuha kami bago, ako sa bago gumawa ang budget plan, di ba? Di ba? Sana sa di ba? Anyway, kung mayroon na suboy, kamo sa Bacolod, no? Mayroon ta nga budget plan dili sa may Andumanan, no? So, example, ang project mo mayroon sa City, Gidyan. Andumanan, going to City, medyo traffic siya, di ba? So, ginamutanganan nila sa regarding and mixture para hindi siya pala na yun mag-set up. Ang isa pa, wala siyang rason na natiyog na ang barel na sa pumunta sa mixer. Eh, para hindi siya pala stagnant ang mga mixture sa sunod. Okay? So, natiyog na siya. Paglapot sa site mo, iparaan nyo na natiyog na siya. So, samtang na-travel, natiyog na siya. Hindi na ko sure kung clockwise or counterclockwise. Basta isa lang ang kapulson, isa lang ang direction. Paglapot sa construction site mo, pag ready na siya for cooling, ma-reverse na ang cooling. Ang mga siya ginatawag is ma-reverse na na, okay, ready na na for cooling. Okay? So once ma-reverse na na siya, ready for cooling na na, so kapag ito kinamix, lumay ka na, kung kinamix lang siya sometimes na-travel siya. Tapos paglabot mo sa site, i-mix lang mo naman siya mag-reverse direction para ma-reverse man ang mixing. No? Tapos, bubog na siya. Okay? So, kung large scale project is wala ka gagamit sang direct cooling, wala ka gagamit sang chutes, ako na siya ang malulod. Okay? Chutes, no? Sa ilong ko, ang lulod. Ano ba lang daw, ano na? Ano lang ginaubra na daw, panel lang, no? Yan kung nga rin yung ikot sa yung transit mixer, busan mo arap pa na, maubra ka na sa mixers. No? Lulod. No? So, dira madlagan ang mga concrete. No? So, kung let's say, ang ibang busan is suspended na level, magamit ka sa concrete, no? Or pump crate, no? Truck crate or pump crate. Also the admixture na reduce water content, no? So hindi ka na mag-bulag pa sa tubig para mag-labnaw siya. Okay? And then waterproofing materials. So yung waterproofing materials naman, usually ginagamit natin siya
or to seal off your concrete element sa possibility nga may seepage o concrete. Okay? So, kung ano naman ito sa rason nga hindi pwede ka sink in ang tubig sa imong mga concrete. Okay? So, properties of concrete, the difference of C. Okay, so we have the 3,000 PSI, 4,000, until 6,000. So, may sambal ko. No? And then the equivalent SI units are sa 20. Okay. This stress strain diagram of a concrete, it depicts the stress strain curve of your 1,000 F prime sub C up to 6,000 F prime sub C. Okay? And as you can see, lain-lain ang itsura sa stress strain diagram. Kung i-compare mo siya sa stress strain diagram sa steel, diba hindi natin makita dira kung diin dampi ang elastic, diin dampi ang proportional, diin dampi ang yield stress, pero makita natin ang ultimate. Okay? The highest point of the curve is the ultimate strength of that material. So ang highest point niya, kung makita nyo, is ara siya sa may strain niya, 0.002. And it fails at a strain of 0.003. Common siya sa tanan niya, compressive strength from 1,000 to 6,000 PSI. Okay? Thus, ang gamito nato na crushing strain of concrete is equal to 0.00. Dirahalin ang iya nga crushing strain or the strain at failure sa concrete na 0.00. Okay? So, muna siya katong gamiton from here on. Kung mag-design na kita RC, i-design natin siya na if ma-reach niya ang strain na 0.003, it will fail. Okay? Meaning to say, i-assume natin na mag-crack na siya. Ako? Okay? So, dirahalin ang value nga 0.003. Para siya, it will be assumed for the purpose of future calculation in the text. And in this text, the concrete fails at 0.003. So that is because of the series of laboratory experiments, no, na naka-achieve sa among nga result. Okay? So, nagamito nato niya crushing strain. Then, modulus of elasticity. The modulus of elasticity, we have the initial modulus, tangent modulus, second modulus, and apparent modulus. For the definition of each, you have to read it. Okay? And for the calculation of the modulus of elasticity sa concrete, we have this formula, but this is English. Yan kanto sa SI, which is equivalent to section 419 of your NSCP. So you have there the different equations for modulus of elasticity of concrete. Okay? So we have the lightweight and medium weight concrete. That is 419.2.2.1a. And then for normal weight concrete, you have this equation 221. Okay? So unless given on the problem or in the specifications of concrete, then this is how you compute for the modulus of elasticity sa concrete. Okay? So kanana siya naka-FPA. Okay? Dynamic modulus, so we have 20 to 40% higher than the static modulus. So Poisson's ratio, so muna rin siyang, siyempre ang concrete natin, if it is subjected, especially let's say columns, subjected siya sa compression, the tendency of the column na height will shorten, no? Compress siya. And then on the other side of the column, makapal siya.
that is necessary for the cement and water to react, and that is the hydration, the chemical process. So after the concrete has been cured and begins to dry, extra mixing water that was used begins to work its way out of the concrete to the surface where it evaporates. As a result, the concrete shrinks and cracks. Okay? So if excessive ang water mo, nakita ka mo na mga hairline cracks, no? Para ba lang cracks na do sa buhok lang ang niya thickness, no? Mga ilan ang mga cracks, we call it temperature cracks. Para ba lang natamay kabasa ang halo na wala mo na maintain ang kinanglan niya nga moisture. That's why kasi siya nagmala, nag-crack. Okay? So that cracking, ang particles sila, ang voids to kuli na ano na to, na leave out na to as a void. So ang mga solid parts sa libo nga concrete, fill in ito nga voids. So since na-fill in siya, na-shrink siya, there will have a space, no, na ma-create, and that is the crack. Okay? So that is the shrinkage. Then we have the creep. Ang creep naman, this is during the lifespan of the structure or the structural member ng RC. Creep under sustained compressive loads, concrete will continue to deform for long periods of time. After the initial deformation occurs, the additional deformation is called creep or plastic load. So, sa concrete, if we are to consider its serviceability, kaya kita ginatawag na initial deformation or initial deflection, and we have a long-term deflection. So sa long-term deflection, di na masundot ang creep. Okay? So the amount of creep is largely dependent on the amount of stress. It is almost directly proportional to the stress as long as the sustained stress is not greater than about the half of F prime C. So these are the reasons or factors that causes creep on our structural measures. Saan na lang na. Okay? Tensile strength. Kamo ni siya ang ginambay ko. It is 8 to 15% only of your F prime C. Okay? So imagine nyo ang imong F prime sub C, let's say 20 MPa lang din. That is almost 3,000 megapascal. 3,000 PSI. So 20 MPa lang, 8% of that, pila? Pila. So, pila 8% sa 20? Ha? 4? No? Oh, 4 MPa. Pila ang yield strength sa steel na to? Tanawa sa appendix. Pila ang available nga mga grades sa steel na to?
16. Ha? Ah, 6.3. So, iyan ang tensile of the concrete. That's 6.3. This is 15% na, highest na, sa ratio niya, or sa range niya. Ilan ang pinakanyamay ng steel? Yeah? 28. 20, no? So you see the difference? 6.3 versus 280. No? Mag-consider lang natin yung working stress design. If this is your workable stress, and this is your workable stress, hindi siya with carrying more load. Diba? Diba? It will carry more load. That is one. Okay? So that is why ang steel natin will function as as material na ma-resist ang tensile stress. Okay? So ano ang purpose ni ang aton capacity, tensile capacity sa concrete sa tension? Ano ang function niya sina? Ang function niya sina is that is where we will determine kung saan ko mag-start crack ang concrete. Once malapaw yun na ang iyang tensile capacity, then dira ma-start crack ang concrete. Diba? Na-determine na natin kanina. Ang aton nga beam is compression and tensile ang ma-develop na stresses due to moment. Okay? And kung mag-crack magin ang concrete, it will start to crack sa tension zone. Ganito ang part na weak siya. So, ang iyang capacity to resist tension is only about 8 to 15% lang. So, kung malapaw muna na ang iyang capacity to resist tensile, then it will start to crack. Okay? So, the purpose of this one, kung ay baluon tani ang iyang capacity sa tensile, para mabalanta kung saan o masugod siya crack. Kung diin siya masugod crack, tira masulod tigid ang strength sa steel. Tira ma-start bulig ang steel. Kumbaga, kung inara kita beam, may load ka na gamay, kung hindi malataman ka na ko ang tensile stress, then hindi pa yan mabulig ang steel. Concrete na nga na'y madalas na. Kaya niya pa man. Ako nyo? So, sometimes nadugang ka magadugang sa load, of course, the stress will also increase. And there will come a time na ma-exceed niya ang capacity sang concrete sa tension. Once na ma-exceed na na, imbis na ma-crack siya, masulot ang steel, kaya mabulig siya resist sa tensile. Hindi na siya na yun. I mean, hindi siya mag-crack pa lang makita niyo na mag-crack. Pero sa atong calculation, we will assume it na ma-crack siya. Nakuha niyo? Okay? And then, it will increase ka pa nga load, kaya magamit kita sa LRFT mo. That is the strength design wherein ang loads natin, ina-magnify natin by multiplying load factors. Ginatugangan natin 20% ang dead load, ginatugangan natin sa 60% ang live load. Diba? So, meaning to say, may service loads ka dira, hindi pa na-content ko sila, dugangan ko sa 20 and 60%. So, pinapadakota ang load. Pag pinapadakota ang load, madako man ang stress niya. Kapwa niyo? No? So, muna. Okay? So, ang purpose ng tensile stress ng concrete is for us to know diin siya mag-start to crack, and then kung diin siya mag-start to crack, dira naman masugod, help or reinforce ang steel sa iyaman na strength na pwede mabulig sa imong RC. Okay, and then we have what we call the modulus of rupture, which is the same lang siya sa section, ara siya sa 419. Okay? So the formula for the modulus of rupture is equal to 0.62 lambda square root of S squared. Lambda is your modification factor depende kung ano ang density sa aton. We have the light weight, the medium weight, and the normal weight of concrete. If the concrete is normal weight, then you will only have a lambda equal to 1. Okay? So, we'll discuss more. Huh? So, time na.
today's meeting natin, may tao ka ng table kung di nyo na makita ang balance of or the modification factor. So, may na lang. Sa chapter 1. Okay? So, please study chapter 2. This is now the stages of complete anti-failure. Okay? So, ano ang ina-undergo na stage sa concrete before siya mag-fail?